Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Narito na naman tayo at pag-uusapan ang napakagandang mensahe na nais ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayo na sumasama dito sa isang panibagong pag-aaral na sinimulan lang natin noong nakaraan. Walang iba kundi ang pag-aaral ng aklat ng 1st and 2nd Corinthians. Tinutuklas po nating patuloy kung paanong ang mga sulat ni Pablo sa Korinto ay dinadala ang mga nagbabasa sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin yung topic na Paul's ministry in Corinth. At doon nakita po natin how he is very clear with his calling. We also saw his circumstances, na may mga persecutions, may mga trials, may mga problems, and yet, we also learned about His comfort, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At nawa po tayong lahat ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, patuloy natin siyang makilala, at patuloy na lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Nawa po sa araw-araw ng ating mga buhay, sa mga hinaharap natin, ang maging comfort nga naman talaga natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano man yung pinagdadaanan, ano man yung mga problema, panghawakan po natin ang ating Panginoong Diyos na siya ay laging nariyan para sa atin. Hindi lang minsan natin madama, pero siya ay nariyan, gumagabay, sumasama, pinapatnubayan at handang palakasin at ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. At ngayon, ang pag-uusapan na naman natin ay isang panibagong topic na naman na talaga namang napakahalaga sa lahat ng mga tao, sa mga mananampalataya
At ganun din sa lahat. At kung ikaw ay first time mong mapapakinggan ito, then praise the Lord, this message is really for you, para sa ating lahat, sapagkat ang pag-uusapan natin is the message of the cross. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating mga pag-aaral patuloy pong masusubaybayan sa social media, sa television at maging sa radyo at maging sa mga churches na ito pong ating ginagamit o itong ating ginagawang pag-aaral ay nakakarating. Purihin ang ating Panginoong Diyos. We are very happy na nakapaglilingkod po kami sa inyo. At may mga ilan po na nagsasabi sa amin na, Pastor, ginagamit po namin yung video pagdating po sa Sabbath School o kaya naman for reviewing the lesson. We are very happy po. Maraming salamat po. It is our great desire na maitaas ang ating Panginoon Jesucristo at makapagbigay ng simple na pamamaraan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And we are so grateful and thankful po na marinig po yung feedback na kayo po ay nakikinabang at nabibless sa ating mga pag-aaral. So muli po, maraming salamat. At kung kayo po ay first time naming nakakasama, mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo sa aming YouTube, sa aming social media, para po nang sa ganon, mabalikan nyo yung mga video kasi talagang pwede nyong balik-balikan para matutunan nyo. Minsan ang tinatouch po namin isang buong aklat ng Philippians, ng Colossians, ng Romans, at ngayon naman ay aklat ng Corinthians. At talaga namang pag pinagsama-sama mo, pinakinggan mo, you will have a glimpse of what the book is telling you and how the books are introducing us sa ating Panginoong Hesukristo. At as usual, ini-invite ko po kayo, paki-share ang video na to para po nang sa ganun, mas maraming mabless, mas maraming makinabang, mas marami pong marating na mga tao, makarating sa mga kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay, sa mga tao sa inyong kapaligiran, sa mga grupo kung nasan po kayo. I-copy nyo yung link, i-share nyo sa kanila. Hindi natin alam, baka yung mga simpleng pag-share natin ay maging instrumento ng Panginoon para ang mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, makakilala sa Panginoon Jesucristo o matagpuan nila yung pag-asa, kapayapaan, pagmamahal na kanilang hinahanap kasi ang makapagbibigay niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sama-sama po tayong manalangin sa pagsisimulan ng ating pag-aaral. Maraming salamat, mahal na Diyos. Tunay pong napakabuti ninyo. At kami po ngayon ay sama-sama na mag-aaral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging malinaw ang mga mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Humihingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkakamali. At salamat po, Panginoon, na alam po namin kayo ang gagabay, tutulong at magpapaunawa sa amin ng mga talata, ng mga teksto na aming pong pag-uusapan ngayon, mga pag-aaralan, ma-inspire po kami at mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsama at binabati ko po kayo ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo po ay susubaybay dito po sa pag-aaral natin ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos. It's our great joy na makapaglingkod pong patuloy sa inyo at I pray na patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pinag-uusapan, 1 and 2 Corinthians, at ang topic natin ngayon, the message of the cross. Ayan ang topic natin, the message of the cross. And ito pa lang, napakaganda na. Kasi bakit? Dito pa lang, ay sa title pa lang, alam nyo na kung ano yung main na gusto nating idiin sa ating pag-aaral. Walang iba, kundi ano ang ipinaparating sa atin ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Well, all throughout naman ng pag-aaral, all throughout the Bible, it should lead us to Christ. It should lead us
to the cross. It should help us na mas lalo pang maunawaan ang sakripisyong ginawa ng Panginoon Jesucristo na nagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. At dito, as usual na, magsishare po tayo ng mga ilang lessons. Pero bago yon, basahin ko po muna itong key text natin in 1 Corinthians 1 verse 18 at ang sabi po ay ganito, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Mas ipapaliwanag ko po ito mamaya na bakit sinasabi dito na yung cross is foolishness to others, while it is the power of God doon sa mga tumatanggap sa mensaheng ito. Kaya nga po, the message of the cross. And again, I'll be sharing with you 3 points. Nawa po, maging madaling paraan para maunawaan, para nang sa ganun, mas madaling ma-share sa mga kaibigan at sa mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, sa mga tao sa ating kapaligiran. At kung meron po kayong mapupulot na iba pang mga leksyon mula po dito sa ating pag-aaral na hindi ko na po matatouch because of the limitedness of our time, then please feel free to comment po sa aming pong comment section para po nang sa ganun mabasa ng iba, maging clear din sa kanila. At hindi lang po yun. Ito'y maganda kasi bakit po, no? Nagpapakita ito na kayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos at kayo po mismo you are able to hear the still small voice of God talking to you at meron po kayong leksyon na napulot. So muli po maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo magkakasama ngayon. At ang 3 points po natin, simulan po natin, 3 letter I. The first letter I, the message of the cross, number 1, illumines. Okay? The message of the cross illumines. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Yung word na illumines is like, it's like enlightens. It enlightens us. It helps us. Nagiging klaro sa atin, kumbaga parang liwanag na pumapasok dun sa kadiliman at yung pagpasok ng liwanag, tinutulungan tayong maunawaan. Maging malinaw sa atin. Ano ang gustong iparating sa atin. And the message of the cross illumines our minds, our hearts. At ang gusto kong basahin muna natin yung nasa verse 17. Binasa natin kanina yung 18. Basahin natin yung 17. Ang sabi dito, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." So dito, sa mga statement na bibitawan ni Paul, bakit natin sasabihin na the message of the cross illumines or enlightens us, and it helps us na mas maunawaan, maging klaro sa atin, magliwanag sa ating mga puso at isipan, yung mensaheng gustong iparating sa atin. Kasi bakit? Dito po sa statement ni Paul, ang sabi niya, very clearly, do sa verse 17, talagang very Christ-centered. Ang sabi niya, Christ did not send me to baptize. Ayan yung word dyan na sent. Ibig sabihin, no, ay pinag-usapan natin nung last time. He was very clear that he was sent by the Lord. His calling. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, we need to be clear of our calling from the Lord. Yung word na to send dyan ay yung word na apostelo sa Greek. Then nanggaling yung word na apostle, which means he was clear of his calling. Pero ang sabi niya, sa pagiging clear niya sa calling niya, I was not sent to baptize, but to preach. I was sent to preach the word of God. I was sent to preach the message. I was sent para nang sa ganon, maiparating yung mabuting balita sa mga tao, magliwanag yung mga puso at isipan ng mga tao about Christ. Pero gusto kong bigyan natin pansin yun dito, yung sinabi niya na, for Christ did not send me to baptize, but to preach the word of God. Ibig sabihin ba, hindi mahalaga ang baptism para kay Paul? Hindi ba mahalaga itong konsepto na mabaptize yung mga tao? No. What Paul is trying to say dito po, nung sinabi niyang, I was not sent to baptize, why? Because there was an issue. Okay? Merong hinaharap na situation. Ano po yung hinaharap na situation? Kasi ang nangyayari po, minsan, nagkakaroon na ng paligsahan
Nagkakaroon na ng parang ng big deal kung sino yung nagbaptize sa iyo. Okay, parang minsan, di ba? Nagbaptize sa akin yung presidente. Nagbaptize sa akin yung ganito. Para bang pag minsan, yung kung sino ang nagbaptize ay para bang may special power. Para may special power na talagang, well, of course, may mga preachers tayo, may mga pastors tayo na we've been blessed by their ministry and we are thankful, no? Pag tayo ay nabaptize nitong mga taong nag-aaral na kasama natin sa pag-aaral o napakinggan natin. But at the end of the day, pagbabasahin po natin yung mga aklat ni Pablo, mga sulat ni Pablo, malino na sinasabi niya, at the end of the day, you were baptized not because of, you were baptized for Christ, not for the person who's baptizing you. Hindi dahil doon sa kung sino man yan na mananampalataya o sino man yang magbabaptize sa'yo. Kasi nagkaroon na po eh. So that's why it's like a rebuke to them that you're making a big deal kung sino yung nagbaptize o kung sino man yung nagbabaptize o hindi. Ang point, ang mahalaga, mapakinggan ang mensahe na ang ating Panginoon Jesucristo died on the cross for us, and then when we are baptized because of Christ. Ang ating Panginoon Jesucristo pa rin ang sentro. Siya pa rin ang dahilan kung bakit tayo nagpabinyag, bakit tayo nabautismuhan, bakit tayo tumanggap, at bakit tayo namumuhay ngayon. We are not living for another person, another man. We are Christians because of Christ. Amen? So, ito po yung sinasabi. That's why the message of the cross illumines. It enlightens. Katulad sa buhay ni Pablo, malinaw na sa buhay niya ang nagahari. Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya po sabi dito pa, kung itutuloy natin, not with words of eloquent wisdom. Ayan napakaganda nito. Not with words of eloquent wisdom. Again, it is not to say that wisdom is unimportant. It's important, but sometimes ang nangyayari, yung pagpipreach ng gospel, para bang ang dating, pag ikaw, o pag-preach about the cross, dapat kailangan you are already, ikaw ay learn, kailangan ikaw ay magaling ang iyong paraan ng pagsasalita or ng kahit, alam mo yun, parang dapat you're well educated and all. No, it's not about that. Again, don't get me wrong, I'm not saying that education is not important. It helps us especially when we are sanctified, when we live for Jesus, when our focus ay ang ating Panginoon Jesucristo. Yung education will truly help us in especially emphasizing and making it clear to people about the cross, about the message of the cross. Pero dito ang nangyayari po, they were, using yung wisdom and eloquent words, eloquent wisdom, para nang sa ganun sukatin. Yung sinasabi niya, very basic. Hindi ba siya gumamit ng mga vocabularyong ganito. Hindi sa dapat pakinggan. Kasi nga po, mamaya malalaman ninyo yung context po kasi ng, I think, pinag-usapan natin nakaraan yung context ng sa Corinthians. They are really after knowledge. At mamaya, mas ididil pa natin yan mamaya kasi nga yung text ang sabi, yung nagiging foolishness. So parang walang halaga. Kapag yung sinishare mo ay para bang walang mga philosophical na mga thinking, mga na dapat yung very methodological na mga dapat na mga processes, pag wala, parang it's nonsense. So dito, sabi ni Paul, no, I am sent not to baptize but to preach the gospel, to preach the cross, not with eloquent wisdom, so that the cross will continue to be the main message. Kaya po ito, for Paul, the cross is the instrument of reconciliation between God and men, the supreme symbol of Jesus' humility, and the place where our immense debt was paid. The cross is Paul's answer to problems in Corinth. And that's why the message of the cross illumines. The message of the cross enlightens. The message of the cross answers our problems. Kaya para kay Pablo,
ang message ng cross o ang ating Panginoon Jesucristo is the answer to the problems that they are experiencing. Kaya po, ito pa, basahin pa natin ito. The cross has the power to display the worst of men and the best of God. Ayan na. When we meditate on the cross, when we always look at the cross, it illumines our mind. It illumines and it makes the message clear. It shows us who we are. It shows us na tayo'y sinners, that we cannot boast of anything. And the cross also shows the best of God, that He loves us so much, that He's willing to do everything para nang sa ganun, tayo'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na to. Basahin pa natin itong sinabi ni Ellen White. He decided to follow another plan of labor in Corinth in his efforts to arrest the attention of the careless and the indifferent. He determined to avoid elaborate arguments and discussions and not to know anything among Corinthians save Jesus Christ and Him crucified. So, mga kapatid, mga kaibigan, as we look at this topic, the message of the cross, we need to understand that when we continue preaching the cross, when we continue preaching Christ, when we continue sharing, or as we meditate on the cross, as we meditate more on Him, ano po nangyayari sa atin? It illumines our mind. Nagiging maliwanag sa atin, nauunawaan natin kung ano ang ating kalagayan. Nagiging malinaw sa atin ano ang ating sitwasyon. Nagiging malinaw that what we are able to produce is in reality nothing. And all we can do is to rely and to surrender it all at the feet of Christ. Amen? Kaya pong ganda na, kaya pala, meron akong nabasa na sulat na it would be beneficial for us to spend an hour a day thinking of the cross. It would be beneficial for us to spend an hour a day to think of the last scenes of Christ's life. Na mag-meditate tayo doon, pag-isipan nating mabuti, tignan nating mabuti. And for Paul, this is what he's trying to do to the Corinthians. He's reminding them, bumalik kayo. Tignan niyo ang ating Panginoong Jesucristo. This will help you understand what it means to be humble, to be a servant, to be faithful. Makikita natin as we look at the cross of Christ. Amen? Kaya po, again, number 1, it illumines. It enlightens. It points us to the core, to the central message na walang iba kundi ang cross, ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nagpapakita ng kanyang pagmamahal, ng humility, at yung ating kalagayan nagiging malinaw, and that's why we will come closer. We will surrender more sa ating Panginoong Jesucristo. So number 1, the message of the cross, it illumines. Baka po meron na nag-aaral ngayon ng Bible, or baka po ngayon first time yung nakasama dito sa ating pag-aaral, and when you're filled with doubts, confusion, or sometimes even darkness, yung ating mga isipan, we're not able to see ano yung dapat nating gawin, yung plan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. I hope that you will take this time to look at the cross, to meditate on the cross, to look at Christ. Because the more we do this, He will help us. The Holy Spirit will illumine our mind. Papakita niya sa atin, maliliwanagan tayo, at magiging klaro rin yung purpose, magiging klaro rin sa atin ng solusyon sa ating mga pinagdadaanan. Sa mga sitwasyon natin sa buhay, walang iba. Ang pag-asang mapanghahawakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang ganda. Ito pala, first point pa lang tayo, pero nagpapakita, napakaganda. Now, number 2.
Let's proceed to the second point na I think we will spend more time dito. Number 1, the message of the cross illumines. Number 2, the message of the cross identifies. What do you mean, Pastor, na identifies? Kasi yung key text natin, ang sabi sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It identifies where we are. When we hear the message of the cross, it identifies kung nandun tayo sa side ng mga perishing. That's why it's considered foolishness. The message of the cross is foolishness. Or are we those people who are being saved? And it is the power of God. So it identifies, it differentiates. It shows the contrast. Yung contrast between those who are fool and wise. And so tingnan natin itong mabuti. Ito pong foolishness. Sabi dito, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. When we look yung word na foolishness, it is not denigrating the Corinthians' intellectual capacity, but directing attention to their unwillingness to consider the truth of the gospel. Okay? So, hindi ito dahil minamaliit ni Pablo yung capacity to think. Kasi nga, malalaman po ninyo na they are really into knowledge. They are into wisdom. That's why they love philosophical discussion. They love yung mga methodological na mga processes, yung mapapaisip ka talaga. Ewan ko kung nagkakaroon kayo ng time na minsan you want to challenge yourself. Merong mga games, di ba? Na mga mind games na you will have to challenge your mind. Minsan may mga puzzles that you need to solve na sometimes very hard. Ako, minsan, ang ginagawa ko po yung mga, yung mga pastime, yung games, na mga mind games, talagang yung iisipin mo kung ano yung solusyon, gagawa mo ng paraan, di ba? Mga ganun. Yung gusto nitong mga tao dito sa Corinthians o dito sa Corinth. So, ang point ni Pablo, it is foolishness to those who are perishing. Kasi bakit? They don't want to accept, to consider the truth of the gospel. Kasi bakit po? Ito, bigyan ko kayo ng context, Yung context, bakit sinasabi ni Paul na foolishness to those who are perishing? Alam niyo, ang ganda pa nga pala nito. Kung pag-uusapan natin yung word na perishing, it can also be translated as word destroying. Okay? To those who are destroying who? Themselves. To those who are destroying themselves, the message of the cross is foolishness. Kasi bakit po? You destroy yourself, you continue sinning, you don't want to listen to the message of the salvation, you consider the message of the cross, the sacrifice of Christ, foolishness. And so you therefore destroy yourself. In reality, when we live in sin, when we live without the knowledge of Christ, we are in reality destroying ourselves. Kumbaga, wala kasi tayong moral compass of what's right and what's wrong if we don't have Christ, if we don't have the Scripture with us. And that's why, in reality, we are destroying ourselves. And the more we don't accept or consider the truth of the gospel, then we are considered foolish in a sense. Kasi ito, bigyan natin ng context kung bakit ganito yung mga sinasabi ni Pablo to his audience, yung Gentile audience niya, and to the Jews. Bakit it's foolishness? Why is the message of the cross considered foolishness? Bakit? Tandaan niyo yung konteksto, yung mga Gentiles, they don't have a clear compass of what's right and what's wrong. Yung mga Hudyo naman, they've been blinded because of their pride, thinking na sila ang pinili ng Diyos, and that's why they were not able to recognize Christ. Ito, yung sa Gentiles, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga taga-subaybay, pag sinabi pong Gentiles, mga hindi Hudyo, and dun po sa Corinth, ayan po, mixed audience ni Pablo. Kasi tandaan nyo, yung last study natin last time, he first served in the synagogue, and then later on, he went preaching to the Gentiles. So,
Why is the message of the cross considered foolishness? The message of the cross identifies. Nasaan tayo? Kasi ito po, it's considered foolishness because for the Gentiles, they place that prided itself on its own so-called knowledge and wisdom and cultural sophistication. Ayan ah. So, dapat sophisticated. Alam mo yun, minsan, hindi ko alam kung naging aware kayo doon sa social media na minsan may mga sasabihin sila na hacks na para magawa mo yung mga bagay. Pero in reality, they are making things complicated. Tapos in reality, pwede naman palang napakadali lang na solusyon. Pwedeng napakadali lang yung pwede mong gawin. Pinahirapan pa kung ano-ano pang mga hacks ang sinasabi na hindi naman talaga hacks, kundi lalong pinatagal yung mga proseso. Kumbaga, parang ganun. Kumbaga, yung simple thing na pwede mo na lang sabihin ng very plainly, it needs to be sophisticated. And when you share it in a very sophisticated way, a very philosophical way, wow, ang talino mo naman. And in reality, ito lang yon, simple lang yon. Di ba? Parang ganun. But they prided themselves doon sa ganung mga proseso. And that's why the message of Jesus coming here on earth, becoming a man, dying on the cross, and then he died, was crucified, he died, and then was resurrected, and then he ascended into heaven. Parang ang point, napakasimple naman. Wala bang nangyaring magic? Well, yun na nga yung magic, yun na yung message, hindi man magic, pero yun na nga yung miracle. Pero ang point, it's considered very simple. Very simple message. And that's why it cannot be considered as wisdom, and that's why for them, it's considered foolishness. Sa mga Hudyo naman, ito, bakit ang message of the cross is foolishness? Kasi bakit? Yung Messiah for them was supposed to overthrow the Romans, not be crucified by them. So, hearing that the Messiah was crucified, at ang ginamit na instrumento pa para nang sa ganun, o ang pinahintulutan ng mga instrumento are the Romans and the Jews. Kumbaga, this is foolishness. The message is foolishness kasi we are waiting for a Messiah. Kumbaga yung mga Hudyo, they are waiting for a Messiah na patatalsikin ang kaharian ng Roma. Kaya, that's why the message of the cross is foolishness. It identifies. And sometimes, we can be in that same position. We think that the message of the cross is so simple. Well, in reality, it's simple. Or sometimes, we consider it not just as simple, but unnecessary. And with that, it identifies where we are. And now, our study shows us na yung message of the cross, yes, can be considered simple, but in reality, it's not so simple. Imagine mo yung Diyos na magkakatawang tao. Di ba? Kumbaga dun pa lang, ang dami mo nang pwedeng pag-isipan. How did it happen? And again, it's only because of God's grace, because of His omnipotent. But again, ulitin ko po sa konteksto nila, it's considered foolishness. Itong message na pinipreach sa kanila ni Paul, itong message of the cross na sinasabi sa kanila ni Paul, is considered foolishness. Kaya nga po sabi dito, sa 1 Corinthians 1:22, the Jews demand signs. The Greeks seek wisdom. And they are not able to find it in the message of the cross. They considered it foolishness. I hope that as we look closely to what Christ did on the cross for us, nawa mas lalong maging klaro sa atin yung mensaheng ipinaparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. That it is in reality the power of God, which I will be dealing more in the next few moments. Pero basahin natin to, the cross, which is so contrary to human wisdom, reveals just how foolish human wisdom really is. Kasi yung standard ng sanlibutan considers the
the wisdom that comes from the Lord as if it's nonsense. But in reality, the cross reveals how foolish we are in setting so much standard na ang nangyayari, hindi tuloy natin maunawaan yung pagmamahal at dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And that's why, ang isang lesson na pwede nating matutunan dito, Paul knew it will be difficult. Paul knew that the message that he's sharing might be considered as foolishness. Maari na yun ang maging impact kasi nga alam niya yung background. Alam niya yung mga pangyayari. And yet, we must be ready to be used by Him to reach these people wherever they are, even in places today that are as bad as or even worse than Corinth was. Kailangan maging handa pa rin tayong ibahagi ang message of the cross. Kasi bakit? Yung nangyari kay Paul, no? When he was ministering dun mismo sa Corinth. Di ba? There were people who initially thought it was foolishness. The message of the cross is foolishness. And later on, by God's grace, they accepted the message. Kaya we need to be ready. Huwag naman nating isipin na, itong message na to, magiging foolishness lang sa kanila. Huwag na natin i-preach. No. We will still continue, just like Paul, to be ready to share the message of salvation to the people around us. Amen? Kailangan handa pa rin tayo. Ito yung pinapakita sa atin ni Pablo. Na si Pablo, as he meditates more and more sa cross ng ating Panginoon Jesucristo, it gave him the courage, the commitment to continue preaching the message of salvation, even though at times, or most of the time, people will consider the message as foolishness. Ito, tuloy natin. Yung next na phrase doon sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. Ang ganda pa nito, sabi pa doon, to us who are being saved. Ano ibig sabihin nito? Paul is saying that we are being saved, that is, we are not saving ourselves. We, of course, can't. Our salvation has an external source. While destruction is self-caused, kaya nga po di ba, those who are destroying themselves, salvation can only be granted a gift of grace to sinners. Walang ibang paraan kundi tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo. So yung message of the cross, it is the power of God. Kasi when we come to realize, when we understand the message of the cross, we understand Christ's death on the cross para sa bawat isa sa atin, it is indeed the power of God. Kasi bakit? It gives us hope. It gives us courage. It gives us, clear of our purpose. And that's why, sa buhay ni Paul, kitang-kita natin, naging malinaw sa kanya ano yung message ng cross. And that's why he's willing to continue preaching even in the face of all oppositions. Even in the face of all difficulties and problems, he was willing to move forward. Why? Because the cross, Christ, is the power of God. The message of the cross, it is the power of God. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray that the more we come to know Christ, the more we meditate on His cross, ito'y magbibigay ng lakas sa atin para patuloy siyang ibahagi sa mga tao. Patuloy tayong maninindigan sa katotohanan kahit nang marami, wala nang pakialam sa katotohanan. Kahit na ang marami, ang iniisip lang nila ay yung mga bagay na magbe-benefit sila. No, for us, by God's grace, we need to continue to look at the cross of Christ, and by God's grace, we will live in such a way that will glorify God. We will continue serving the Lord. Hindi ang iisipin natin ang ating mga sarili lamang. Ang lagi nating iisipin, ano ang nais ng Panginoong Diyos sa ating buhay. And it is the power of God. It is what will keep us going. Lagi ko pong pinapayo sa mga
kakilala, mga batang pastor, o kaya naman sa mga nakakausap, sa mga church members. Sometimes when when there is a call from the Lord to do something, you're clear, ito ang nais ng Diyos ipagawa sa iyo. And yet, may mga challenges, may mga opposition, and sometimes even you're just simply standing for the truth and for the right, you get persecuted at times. Minsan mangyayari talaga yan, mga kapatid, mga kaibigan. What keeps you going? Kasi kung ginagawa lang natin yung isang bagay for the applause of men, for the appreciation of men, pag wala na yung applause, pag wala na yung appreciation, pag wala na yung benefits, pag wala na yung mga bagay na nakukuha mo because of doing such thing, you will not continue doing it anymore. Pag nasimulan ka ng pitikin, suntukin, o kaya, alam nyo, yung gawan ng hindi maganda, simulan ka ng siraan, gawan, alam mo yun, because of standing for the truth, because of standing for the right, you won't have the power, the courage to continue if your main focus is the applause of men. Kaya minsan nangyayari ganyan. Di ba? You sacrifice the truth. You sacrifice what's the right thing. Kasi bakit? You want the applause of men. You don't want to lose yung position mo. You don't want to lose yung mga benefits that you get. And because of that, your fear of losing those things, ang nangyayari po, we sacrifice to stand for what is the truth, or for what is right, or to continue the calling na nais ng Panginoong Diyos para sa atin. And that's why the message of the cross is the power of God, kasi when we are clear of what Christ did for us, we are empowered to continue. Amen? Kaya po, the message of the cross identifies. It shows us where we are. Is it truly the power of God sa ating mga buhay? Are we able to continue? Pag hindi ka na pinapalakpakan, pag hindi ka na ina-appreciate, pag hindi ka na pinupuri, pag wala na yung attention sa'yo, pag pinipersecute ka na, pag ginagawan ka na ng hindi maganda, nagpapatuloy ka pa rin ba sa nais ng ating Panginoong Diyos na ipagawa sa'yo? I hope and pray that the cross remains to be our inspiration, that Christ remains to be our hope. That's why, ang nais lang natin maglingkod at magpatuloy sa nais niyang ipagawa sa atin. Kaya babasahin pa natin sa 1 Corinthians 1:24, but to those who are called, ayan both Jews and Greeks, ayan, meron din naman. Kaya nga, di ba, i-preach natin patuloy. May mga Jews and Greek na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Christ, the power of God, and the wisdom of God. Christ is the power of God and the wisdom of God. You seek for wisdom, you go to Christ. You need power to continue. Christ is able to provide all of that for us. Amen? Ang ganda. Nagpapakita, mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan maging sariwa at klaro sa atin ang message of the cross. Why did Christ die on the cross? Because He loves us. Kaya yun ang dahilan magpapatuloy tayo. Amen? Kaya kung meron mang sumusubaybay ngayon na, alam yun, baka sa work ninyo, let's say you're overseas, working in a different country, o kahit dito lang sa Pilipinas, o kahit nasaan man tayo, baka, alam yun, baka nangyayari na you are persecuted in your work. In a sense, persecuted in a sense na pagsamba, hindi mo alam mo yun, yung work requires you to work doon sa day of worship. You're not able, to study the Bible. And then, alam mo yun, pag maninindigan ka, maaring mawalan ka ng trabaho, maninindigan ka, mawawalan ka sa, hindi ka mapopromote, o kaya maaring mawala ka pa sa trabaho mo. Then I hope that the cross of Christ will empower you to move on. I hope that the cross of Christ will give you the strength na magpatuloy sa kalooban nating Panginoong Diyos, na manindigan ka, tayong lahat, sa katotohanan, dahil ang ating Panginoon Jesucristo
namatay sa krus ng Kalbaryo. Kahit na siya ay maraming hinarap na mga pagsubok, tempted at all points, and yet he did not sin. I hope that this will continue to be our inspiration. Christ will continue to be our inspiration to stand for the Lord. O baka naman, alam mo yun, you are in a classroom. And then all people are, encouraging you to cheat, to lie. 'Di ba? Sa classroom, sometimes talaga nangyayari 'yan. No? So you're tapos pinagtatawanan ka kasi you're the only one, na nagtatry kang manindigan sa katotohanan. I hope and pray you will continue to stand for the right, for the Lord. Hindi porkit ginagawa na ng karamihan, gagawin mo na rin. Minsan kasi yun ang nagiging basis, ginagawa na kasi ng karamihan. Gawin ko na rin. 'Di ba? Minsan ang tanong pa, bakit? Ginawa naman niya. Ako pa kaya? Kaya alam niyo mga kapatid, ang natututunan ko as I, grow older, as I read the Bible more and more. Hindi rin, sometimes ang naging basis natin yun ginagawa naman ng iba. Hindi porkit ginagawa ng iba, dapat pa rin nating gawin. Kasi kung may malinaw na sinasabi ng Diyos na hindi dapat, o kahit saan yan may malinaw na sinasabing huwag gawin, kahit ginagawa pa yan ng mas mataas sa'yo, mas mababa sa'yo, ng karamihan, hindi dahilan yon para gawin mo na rin. Patuloy tayong maninindigan sa katotohanan at sa tama. And the cross of Christ empowers us. It is the power of God. Amen? So, the message of the cross identifies. Nasaan tayo? I hope, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, nagiging itong pag-aaral natin, nakikita natin yung practical implications sa buhay natin, that the message of the cross will show us, will show the contrast, will differentiate yung if we are fool or if we are wise. It will differentiate. It will show the contrast. Is the message of the cross foolishness, or it is the power of God? Kahit sa araw-araw nating sitwasyon, makikita if the message of the cross is the power of God. Kung tulad po na sinabi ko kanina, kung patuloy tayong magpapatuloy sa calling ng Diyos sa atin, saan man ang sitwasyon natin, then it shows that truly the message of the cross is the power of God. Kaya nga po yung pinag-usapan natin dito sa 1 and 2 Corinthians, we're looking at the essence of Christian witness and yung living witness. Yung buhay natin na nababago as we look at the cross. So ito, the portrait of a crucified Messiah makes it entirely clear to the whole universe how far God was willing to go to complete the plan of redemption. The idea of the cross itself and of the Lord's dying on the cross is astonishing enough to us, sinners here on earth. Yung palang pag-isipan natin ito, talagang mag-reflect tayo dito, it will show how much the Lord loves us. And because we understand how much He loves us, we continue to surrender our lives to Him. Kaya ang ganda nitong sa verse 25 na sinabi ni Paul, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is greater than men. Hindi ibig sabihin nito na may foolishness o may weakness ang Diyos. Basahin natin ito. This doesn't mean that God is weak or foolish, but it's merely an expression showing how God's power and wisdom far exceed anything human. Kumbaga, tandaan ninyo, in-explain ko po kanina sa mga Hudyo at Greek, yung kanyang mga kausap, why is the message of the cross foolishness to them? Kasi nga po yung context nila, iniisip nila, kailangan sophisticated. Tapos hindi lang yun, bakit yung Messiah na-crucify? Dapat papatalsikin niya yung Roma. So for them, it is foolishness. Pero ang sinasabi po dito ni Paul, yung kinukonsider niyong foolishness is in reality, greater, better, stronger than anything. Kaya, ang point dito, it's an expression showing na yung power ng Diyos at yung wisdom ng Diyos exceeds human. Ang standard ng tao, yung pansukat natin, mga kapatid,
mga kaibigan, can sometimes deceive us. Or most of the time nga, it deceives us. Minsan, madalas mali yung ating standard. That's why we need to go back to God. So that yung ating judgment, yung ating discernment will be clear. And that's why sa Bible, when you study the 7 churches of Revelation, 'di ba? Maganda ipag-pray natin na magkaroon tayo yung eyes natin will be able to see truly ano yung message, ano yung mas mahalaga sa buhay nito. Kasi dito sa buhay na to, pag tumingin tayo, minsan madalas ang standard natin ang mahalaga. Ito, again, ulitin ko, hindi masamang magkaroon. Pero minsan, nafo-focus lang tayo doon. Mahalaga, magkaroon ka ng magandang buhay, magandang tahanan, magandang kotse, maraming pera. O again, hindi ko sinasabing mali yan. Praise the Lord kung kayo po'y binibless ng ganyan. And I'm very thankful to meet people na binibless ng ganyan. Pero grabing ginagamit ng Panginoon sa mga gawain. Talagang grabing suporta. I myself, mga kapatid, I am a witness and I've experienced sa ilang mga kapatiran, ilang mga members, how they want to really give it all for the Lord. Pero minsan, ang nangyayari po, madalas, sa ilang mga tao, yun na lang ang nagiging focus kasi yun ang standard ng greatness, yun ang standard ng mga achievements, yun ang standard ng the best ka talaga. Pero in the eyes of God, what's valuable, what's important, is yung ating character, yung ating transformation that we experience in Christ. Well, the greatest treasure has always been and will always be Christ. Hindi yung mga bagay ng sanlibutan dito sa atin. Ang pinakamalaga ang ating Panginoong Hesukristo. So, ito po, nagiging malinaw sa bawat isa sa atin, by God's grace, that's why we need to pray for discernment. We need to pray for the Holy Spirit. We need to pray to God to help us to see His plans. Magkaroon tayo ng discernment to see what's really important. Kaya kahit nga, di ba, sa Bible, pag pinag-aralan nyo mabuti sa Bible, talagang sasabihin din doon, it is not the adorning of outward appearance, but the adorning of the heart. Pero sa sanlibutan, ang mahalaga, adorning of the outside appearance. So in here, once again, we are reminded, it is the adorning of what's inside. It is Christ ang dapat na maging sentro ng ating mga buhay. Ano po? Amen? So, number 1, sa pinag-uusapan po natin ngayon, number 1, the message of the cross illumines. Number 2, the message of the cross, it identifies. Now, number 3, which is the last point. The message of the Christ influences. What do you mean, Pastor, influences? It transforms, it grows, it helps, it changes us. Sabi sa 1 Corinthians 1:27 to 31. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Ano sinasabi po dito? It influences, it changes our lives. Kasi bakit? Yung minsan kinukonsider natin na hindi mahalaga, yung mga mahihina, minsan o madalas yun ang gagamitin ng Diyos para po nang sa ganon maitanyag ang message of the cross. Para maitanyag ang ating Panginoong Hesukristo. At ang gandang sabi niya dito, so that no one will boast. Or if anyone's gonna boast, they will boast only in the Lord. Ano po ito? It influences. It changes our lives. Wala na tayong ibang maipagyayabang, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The message of the cross influences us to only boast in the Lord.
Ha? Kumbaga ang point, wala na tayong ibang gustong ipalaganap. Wala tayong ibang gustong ma-achieve, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. I hope mga kapatid, dumating tayo sa ganitong point. And by God's grace, it is possible in Christ. It is possible in Christ na yung ating mga pangarap sa buhay, yung ating mga mithiin sa buhay, walang iba kundi maitanyag ang ating Panginoon Kristo. Yung dumating ang panahon na tayo may karamdaman, pero more than sa kagalingan na nais nating maranasan, mas gusto nating maitanyag ang Panginoon sa ating karamdaman. Yung mga pangarap natin sa buhay na gusto nating marating. Yes, mahalagang marating natin yan, pero ang pinakamahalaga, maitanyag natin ang ating Panginoon Kristo sa ating pag-aaral. Yung ating trabaho na gusto nating kumita. Gusto natin magkaroon ng magandang buhay para kumita. Kumita tayo ng maayos. But at the end of the day, ang pinakamahalaga sa atin, maitanyag ang ating Panginoon Kristo sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa ating mga ginagawa, sa ating mga tahanan, sa ating mga pagmamayari, sa lahat ng mga bagay, wala tayong maipagyayabang, kundi ang ating Panginoon Kristo. We will only speak of God's grace. You are where you are right now, only because of the grace of God. Hindi ko mararating. Hindi natin mararating kung nasaan tayo ngayon if not because of the cross of Christ. If not because of what He did on the cross. Wala. Itong mga bagay na ito. Kaya hindi natin may pagyayabang ang kahit anong bagay. We will only proclaim Christ. May this be the influence as we look at the message of the cross. As we meditate sa ating Panginoon Kristo, sa cross of Calvary. Again, ang 3 points po natin. The message of the cross illumines. The message of the cross identifies. And the message of the cross influences. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pag-aaral na to. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos. Tunay pong napakabuti ninyo. Salamat po sa pagkakataon na mapaalalahanan ng inyong dakilang pag-ibig sa amin. That Christ was willing to leave the comforts of heaven, be here on earth, and die on the cross. Dahil po sa inyong great love for us. Lord, tulungan niyo po kami na always na mag-reflect. Nawa po, Panginoon, ang sacrifice ng aming Panginoon Kristo will indeed encourage us, empower us to move on because the message of the cross is truly, or Christ Himself, He is the power of God, the wisdom of God that we need in this life. Lord, ano man pong mga problema at pagsubok namin hinaharap, may the cross of Christ encourage us to continue to be true to you, to our calling. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal. Patuloy niyo po kaming patnubayan at gabayan at palakasin sa aming buhay. At nawa po mas lalo pa namin makilala kayo sa araw-araw sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, at nawa po patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maghari sa ating mga puso. Muli po gusto ko pong kunin ang pagkakataon na to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy po nagpe-pray at nagsosupport po sa ating ministry. Kung kaya naman po nakakapagpatuloy po tayo both online and face-to-face. So muli po rin ang Panginoong Diyos at patuloy po nawang pagmamahal na ating Panginoong Diyos sa maranasan natin sa araw-araw. Pagpalain po kayong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod.